Good morning mga lalabs, mga vayots! Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo. Mega love shoutout sa mga kapwa ko po OFWs around the world. Hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. Never mind po sa aking background dahil andito ako sa Department of Kitchen. So ngayon mga lalabs, mga fights, matatandaan natin na si Liza Marcos de ba yung cute na First Lady, nagpa-interview kay Katonyeng dahil yung point pala niya doon, kaya na tinira si Sara, aside from gustong pagtakpan ang pagiging field or palpak na script ng 13 billion na 2 toneladang siyabuyas na inihatid ng driver ng van doon sa checkpoint, akala ng Marcos administration bibinta sa taong bayan. Iyon pala ayun, pinagtawanan, kung ano-ano pa. So nagpa-interview si Liza para pagtakpan yon. So ngayon nga nawawala na wala nang nagtatanong kung saan na yung driver. Nakatakas na ba, walang mugshot, etc. Walang binalita. So ngayon, dito tayo. Isa pala sa mga rason bakit si Liza Marcos nagpa-interview at tinira si VP Sara dahil nais pala niyang alisin si VP Sara sa DepEd Secretary at ipalit daw si Lini. Ngayon, napapahiya dahil bakit may mga galamay si cute Liza Marcos. Kagaya ng isang kongresistang hindi nag-open book of his account na kongresistang Chua diyan sa lungsod ng Maynila na buwaya at 2 mayor na yung isa si Albi Benitez doon sa Negros na sabi ni Arnie Teves may utang sa kanyang 20 million at hindi nagbayad nung siningil. Kakahiya, no? At isa si Albi Benitez, sa mga taong matatandaan ninyo yung tawag dito, tulay sa Zamboanga na gumoho, 12 million yun na panahon na administrasyon ni Pinoy. Kasali doon si Albi Benitez na kung saan recently lang na videohan ng isang netizen na nagkita sila ni Ivana Alawi. Tapos deny. Siyempre magdi-deny sila kasi may asawa si Benitez. Tapos yun, ngayon, yung isang baboy pa na si Trinas, nananawagan din na mag-resign si VP Sara. 3 to sila, yung kongresistang party list yata yun yung Chua, tapos si Trinas, dun sa Iloilo na kasing hippopotamus na po ni Martin Romualdez. Kalaki. Dahil sa kakalamon nila sa pira ng taong bayan. So, yun sila, Trinas, Chua, at Benitez na nanawagan kay VP Sara na mag-resign as DepEd Secretary na kahit na may 82% trust rating si VP Sara at 84% performance ratings ni VP Inday. Na sa lahat ng gabinete ni Bongbong Marcos, si VP Inday ang bukod tangi na may mataas ang trust ratings at performance ratings. So ngayon, iiyak dito si Mamsi at baka majumbag dito si Bongbong Marcos. Baka ma-black eye na naman to. Dahil bakit? Tinabla ni Pangulong Bongbong Marcos itong si Trinas, si Chua, at saka si Benitez, kasama dyan si Barry Gutierrez, na nangangarap na si VP Sara ay matatanggal as DepEd Secretary. So ito yung balita sa Politico.com. No? Ito. Sandali Ay, bakit ba? Anong nangyari? Secretaries will be replaced. Pag hindi na ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya,
nagkasakit, sabihin mo, okay, papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o pura, tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun sintay yun. Hindi ganun sintay sa akin. So the talk with the Vice President will be to patch things up, not to, I don't think we need to patch anything up. I think she understands, as I said, as a wife herself, she understands the sentiments of the First Lady. Our conversation will be precisely that. I'm sure you understand how she feels. Ayun. So malinaw po mga lalabs, mga vayots, ang sinabi dito ni Pangulong Bongbong Marcos sees no reason to fire Sara Duterte as DepEd Secretary. At tinanong ng isang reporter kung yung saloobin ba ni Liza Marcos kay VP sa yung inis niya na hindi man lang niya masabing hindi totoo na tawag dito adik ang mister ko, hindi niya ganun, no? Bakit nga naman i-fire ni Bongbong Marcos si VP Sara as DepEd Secretary na ulitin ko, merong, ito most trusted best performing government agency. Tugon ng masa, survey conducted March 11 to 14 by Okta Research. So bakit nga ba niya tanggalin iyon? Kahit yung presidente nga mababa nga yung trust ratings at performance, tapos si VP Sara mataas, tapos tanggalin niya. Kalukuhan po yun mga lalabs, mga vayots. At ipalit si Leni Robredo. Pakaulaw mo. So ito yung mukha ng tatlong bugok na itlog ni Mamshi na nananawagan na mag-resign si VP Sara, na kung saan sila ngayon ay pahiya. Dahil nga nakita ni Pangulong Bongbong Marcos na walang rason para i-fire or tanggalin niya sa kanyang gabinete bilang DepEd Secretary si VP Sara. So maraming salamat Bongbong Marcos, kahit papano sa ngayon pinaglaban niya si VP Inday. So abangan natin, baka sa mga ilang araw ngayon baka mag-sunglass na ng itim si Bongbong Marcos, baka najumbag niya. So ito yung Trinyas na akala mo baboy. Sobra pa nga Ayan Mayor ng Iloilo si Trinyas. Tingnan mo yung mukha. Nagmamantika ang mukha. Wala silang pinagkaiba ng mukha ni Martin Romualdez. Nagmamantika ang mga mukha ng mga pisti sa kakalamon sa pira ng taong bayan. Tapos sila ngayon, yung mga makakapalang mukha, na mananawagan kay VP Sara na kung may delikadisa daw, doon kayo magmanawagan kay Bongbong Marcos. O yung panawagan nila ngayon, tinabla sila. Walang rason, sabi ni Bongbong Marcos, ulitin ko, na alisin niya si VP Sara sa kanyang gabinete dahil nagtatrabaho si Inday sa kanyang anang maayos bilang isang DepEd Secretary. So bakit nga ba niya tatanggalin iyon? Kung nagbibigay si VP Inday ng malaking ng magandang performance sa kanyang trabaho doon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, di po ba? So yun mga lalabs, mga vayots. So yun, hanggang dito na lang. Pinagtanggol po ni PBBM si VP Inday. So thank you Mr. President, no? Maraming salamat sa iyong pagtanggol kay VP Inday. So tama yung sinasabi ni VP Inday na kung ano man ang problema ngayon sa gobyerno, out na doon si VP, yung First Lady. Wala din naman siyang mandato, wala siya kahit isang boto. Kayo lang dapat talaga ni VP Inday ang mag-usap, Mr. President, kung ano yung problema ngayon sa Pilipinas, lalo na po sa kagutuman. Tama po si VP Inday dyan, pagtaas ng krimen ngayon, paglobo ng mga droga ngayon, bumabalik, lumulobo sa administrasyon mo. Kayo ni VP Inday. Yung galit-galit, hinaing ni Mamshi,
personal yun. Hindi yun kasali. Sabi nga ni BP Inday, hindi yun kasali sa mandato ng kanyang pagkabisi presidente. Masakit yun pero yun ang katotohanan. Truth hurts talaga.